In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, O Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga. Maari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawang ganon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan ng iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang dahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at magkakakita kang mabuti. Sa gayoy, malis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Korinto at paggunita kay San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng simbahan. Sa Ebanghelyo ngayon, mula kay San Lucas, ginagamit ni Jesus ang talinghaga ng mga bulag na taga-akay at ang puwing sa mata upang ipakita ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagninilay sa sarili bago husgahan ang iba. Ang hamon ni Jesus sa atin ay hindi upang maging mapagpanghusga, kundi upang tingnan muna ang ating mga sariling pagkukulang at pagkakamali. Hindi natin magagampanan ang ating tungkulin na tumulong sa kapwa kung tayo mismo ay hindi bukas sa pagbabago at pag-unlad ng sarili. Ang puwing at dahilan sa mata ay sumasalamin sa ating mga pagkakasala at kahinaan. Sa bawat araw, inaanyayahan tayong suriin ang ating mga puso at isip. Dapat tayong maging tapat sa ating sarili, kilalanin ang ating mga kahinaan, at humingi ng tulong sa Diyos upang maalis ang dahilan sa ating mga mata. Sa ganitong paraan lamang nating magagawa, makita ng malinaw ang puwing ng ating kapwa at tunay na makatulong sa kanila. Sa unang pagbasa naman, ipinaalala ni San Pablo sa mga taga-Korinto ang kanyang layunin na ipangaral ang Ebanghelyo sa kabila ng kanyang mga karapatan bilang apostol. Pinili niyang maging alipin ng lahat upang makamtan ang mas marami para kay Kristo. Itinuon ni Pedro ang kanyang buhay sa paglilingkod at sa walang sawang pag-ibanghelyo. Pinipilit niyang maging kaayon ng lahat upang mailapit sila sa Diyos. Ito ay isang hamon para sa ating lahat na maging masigasig
sa ating pananampalataya at misyon na isakripisyong ating mga kagustuhan at karapatan para sa mas mataas na layunin ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Si San Juan Crisostomo na ating ginugunita ngayon ay kilala sa kanyang masigasig na pangangaral at tapang sa pagtatanggol ng katotohanan. Siya ay naging isang halimbawa ng isang leader ng simbahan na nag-aalay ng kanyang buhay sa pagmimisyon at pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang kanyang buhay at ministeryo ay isang inspirasyon para sa ating lahat upang maging matapang sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya at pagtuturo ng mabuting balita. Sa ating pagninilay, itanong natin sa ating sarili, paano ko maisasabuhay ang mga aral na ito sa aking pang-araw-araw na buhay? Ano ang mga puwing at dahilan na kailangan kong alisin upang maging mas mabuting tagasunod ni Kristo? At paano ko maaaring maging tulad ni San Pablo at San Juan Crisostomo na masigasig na pagtalima sa aking misyon bilang Kristiyano? Naway magabayan tayo ng Espiritu Santo upang maging tapat sa ating paglalakbay ng pananampalataya at maipakita ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!